tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Pumasok na sa ikalawang yugto ang digmaan ng Israel laban sa Iran, kung saan target ngayon ng mga fighter jet ang mga ballistic missile site na nakabaon ng malalim sa ilalim ng lupa. Ito ay kinumpirma ng mga mapagkakatiwalaang source na may kaalaman sa planong militar ng Israel. Ang hakbang na ito ay nagmamarka ng mas matinding serye ng mga pag-atake na naglalayong paralisahin ang kakayahan ng Tehran na gumanti gamit ang kanilang mga advanced na armas. Ang magkasanib na operasyon sa himpapawid ng Israel at Estados Unidos ay papasok na sa pagtatapos ng unang linggo nito. Nagsimula ang kampanya sa pamamagitan ng mga pambobomba na nagdulot ng matinding pinsala sa pamunuan ng Iran. Dahil dito, sumiklab ang isang malawak na digmaang panrehiyon na kinabibilangan ng mga pag-atake ng Iran sa Israel, mga bansa sa Gulf at Iraq, habang patuloy naman ang pambobomba ng Israel sa Lebanon. Ayon sa militar ng Israel, daan-daang missile launcher sa ibabaw ng lupa na direktang nakatutok sa mga lungsod ng bansa ang matagumpay nilang nawasak sa unang yugto ng digmaan. Ngunit ang bagong yugtong ito ay nakatutok sa mas mahihirap na target. Kabilang dito ang mga underground bunker na naglalaman ng mga ballistic missile at iba pang mahalagang kagamitang militar na hindi madaling maabot ng mga karaniwang bomba. Sinabi ng mga source na hindi nagpakilala na ang pangunahing layunin ng Israel sa yugtong ito ay tuluyang alisin ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng anumang aerial attack laban sa kanila bago matapos ang digmaan. Bukod sa pagwasak sa mga armas, patuloy din ang kanilang pagtugis sa mga matataas na pinuno ng rehimen ng Islamic Republic upang tuluyang pahinain ang koordinasyon, command structure at kontrol ng bansa. Habang tumatanggi muna ang opisyal na tagapagsalita ng militar ng Israel na magbigay ng detalyadong pahayag sa publiko tungkol dito, binigyang diin ng kanilang ulat na kontrolado na ng mga puwersang Israeli at Amerikano ang malaking bahagi ng himpapawid ng Iran. Ang dominasyong ito sa airspace ay nagbibigay sa kanila ng kalayaang magsagawa ng mga tumpak na pambobomba nang hindi gaanong nanganganib sa air defense ng Iran. Sa isang opisyal na pahayag kamakailan, kinumpirma ng militar na binomba ng kanilang Air Force ang isang underground infrastructure na ginagamit ng rehimen ng Iran para sa pag-iimbak ng mga ballistic missile. Kasabay nito, winasak din ng mga imbakan ng mga missile na nakalaan sana para sa pagpapatumba ng mga eroplano ng Israel. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hayagang inamin ng Israel ang pag-atake sa mga pasilidad sa ilalim ng lupa. Bago ang sering ito ng mga pag-atake, hindi pa kailanman naglabas ang militar ng Israel ng mga opisyal na ulat tungkol sa pag-target sa mga underground missile facility ng Iran. Ipinapakita nito ang malaking pagbabago sa kanilang estratehiya at ang antas ng teknolohiyang kanilang ginagamit upang mahanap at wasakin ang mga pasilidad na nakatago sa ilalim ng mga bundok at makakapal na konkretong istruktura ng Iran. Ang mga pagtatansya sa kabuuang inventaryo ng missile ng Iran ay nag-iiba-iba ayon sa mga eksperto sa militar. Bago magsimula ang digmaan, tinatayang mayroon silang humigit kumulang 2,500 missile ayon sa Israel. Gayunpaman, naniniwala ang ibang mga analyst na ang bilang na ito ay maaring umabot sa 6,000. Ang dami ng natitirang armas ay magiging kritikal sa takbo ng digmaang ito sa mga susunod na araw. Sa kabila ng matinding pinsala sa kanilang infrastruktura, patuloy pa rin ang Tehran sa pagpapakawala ng mga missile patungo sa Israel at iba pang bahagi ng rehiyon. Ipinapakita nito na may kakayahan pa rin silang lumaban at hindi pa tuluyang napaparalisa ang kanilang arsenal. Ang sitwasyong ito ang nagtutulak sa Israel na bilisan ang paglipat sa ikalawang yugto upang tuluyang maubos ang mga natitirang missile ng Iran. Ayon kay Douglas Barry, isang eksperto mula sa International Institute for Strategic Studies sa United Kingdom, mayroon pa ring hawak na mga land attack cruise missile ang Iran. Ang mga sandatang ito ay may kakayahang lumipad ng napakababa upang iwasan ang radar detection ng kaaway. Dahil dito, nananatili silang malaking banta sa kaligtasan ng Israel at ng mga kaalyado nito na nagbabantay sa buong himpapawid ng rehiyon. Simula nung Sabado, halos walang humpay ang operasyon ng mga fighter jet ng Israel Air Force sa himpapawid, lalo pang bumilis ang takbo ng kanilang mga sortie matapos magpakawala ng mga rocket ang grupong Hezbollah na suportado ng Iran mula sa Lebanon. Bilang tugon, nagsagawa ang Israel ng mabibigat na airstrike na umabot hanggang sa hilagang bahagi ng Beirut upang putulin ang suporta at komunikasyon ng Hezbollah.
Sa ilang pambihirang pagkakataon, ang parehong mga eroplanong pandigma ng Israel ay umaatake sa Iran at Lebanon sa loob lamang ng iisang operasyon. Binobomba nila ang mga target sa Tehran o kanlurang bahagi ng Iran habang patungo roon at pagkatapos ay inaatake naman ang mga posisyon ng Hezbollah sa Lebanon habang pabalik sa kanilang base militar. Isa itong napakatinding halimbawa ng koordinasyon. Kinumpirma ng mga opisyal ng Israel at Estados Unidos na nagkaroon ng kapansin-pansing pagbaba sa bilang ng mga ballistic missile at drone na inilulunsad mula sa Iran sa mga nakalipas na araw. Ang pagbabagong ito ay iniuugnay sa matagumpay na serye ng mga pag-atake sa mga launch site at kaugnay na infrastrukturang militar na nagpahina sa kanilang kakayahang maglunsad ng mabilisang ganti laban sa alyansa. Gayunpaman, nagbabala ang militar ng Israel na ang pagbaba ng mga pag-atake ay maaari ring mga hulugan ng ibang taktika ng Tehran. Posibleng sinusubukan nilang ireserba ang kanilang mga natitirang missile bilang paghahanda sa isang mahaba at nakapapagod na digmaan. Ang ganitong estratehiya ay naglalayong patagalin ang labanan upang unti-unting ubusin ang lakas at moral ng mga puwersang Israeli at Amerikano. Sinabi ni Eran Lerman, isang dating Deputy National Security Advisor ng Israel, na ang orihinal na inaasahan sa unang linggo ng mga pag-atake ay ang mabilis na pagbagsak o pagkakagulo ng pamahalaan sa Iran. Ngunit inamin niya na hindi pa ito nangyayari sa kasalukuyan. Hanggat nananatiling buo ang kapangyarihan ng rehimen, kailangan nilang patuloy na pahinain at sirain ang militar nito ng paunti-unti. Ang matinding pressure sa ekonomiya at militar ng Iran ay patuloy na lumalaki habang ang kanilang mga pangunahing kaalyado tulad ng Hezbollah sa Lebanon ay nakakaranas din ng matitinding dagok mula sa Israel. Ang koordinasyon ng Israel at Amerika ay nagpapakita ng isang nagkakaisang frente na naglalayong baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa buong gitnang silangan sa pamamagitan ng direktang pag-atake sa Tehran. Sa pagpasok sa mas mapanganib na yugto ng digmaan, ang focus sa mga underground missile site ay nangangailangan ng mas sopistikadong intelligence at mga bombang may kakayahang bumasag sa makakapal na konkretong istruktura, kabilang ang mga bunker buster. Ang paggamit ng mga ganitong uri ng armas ay magiging sukatan ng tagumpay ng alyansang US-Israel sa pag-neutralize sa mga pinaka-advanced na banta mula sa ilalim ng lupa ng Iran. Ang rehiyonal na epekto ng digmaang ito ay patuloy na nararamdaman sa mga kalapit na bansa sa Gulf at Iraq na nakasaksi sa pagdaan ng mga missile sa kanilang himpapawid. Ang kawalan ng katiyakan sa seguridad ay nagdudulot ng malaking pangamba sa pandaigdigang merkado ng langis at ekonomiya. Gayunpaman, determinado ang Israel na tapusin ang banta ng Iran anuman na maging epekto nito sa katatagan ng rehiyon. Habang nagpapatuloy ang mga sortie, ang mga piloto ng Israel Air Force ay nakakaranas ng matinding pagod ngunit nananatiling alerto sa bawat segundo. Ang kakayahang magsagawa ng mga multi-target mission sa magkaibang bansa ay nagpapatunay sa kanilang mataas na antas ng pagsasanay at kahusayan sa teknolohiya. Ang bawat matagumpay na misyon ay naglalapit sa kanila sa layuning tuluyang mapilayan ang kakayahan ng kaaway. Sa pagtatapos ng unang linggo ng matinding labanan, malinaw na ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran ay hindi matatapos ng mabilis o madali. Ang paglipat sa ikalawang yugto ay patunay na ang magkabilang panig ay handa sa isang matagalang bakbakan. Manatiling nakatutok sa aming himpilan para sa mga pinakabagong balita at malalim ang pagsusuri sa nagpapatuloy na krisis na ito sa gitnang silangan. Isang matinding babala ang ipinahatid ng pamahalaan ng United States sa mga bansa na patuloy na nakikipagkalakalan sa Iran. Gagamitin umano ng Washington ang Iraq bilang isang malinaw na halimbawa kung paano nito kayang pigilan at alisin ang sinumang susuway sa pandaigdigang sistema ng pananalapi na nakabatay sa dolyar. Ang hakbang na ito ay naglalayong tuluyang ihiwalay ang bansang Iran sa global market sa pamamagitan ng matinding presyur. Inihayag kamakailan ni US Treasury Secretary Scott Bessent ang isang malawakang opensiba sa ekonomiya laban sa Iran. Ayon sa kaniya, target ng bagong serye ng mga parusa o sanctions ang mga bansang patuloy na nagbibigay ng tulong pinansyal sa Tehran. Bagaman hindi hayagang pinangalanan ang mga bansang ito, malinaw ang mensahe ng Amerika na walang sino mang makakaligtas sa higpit ng kanilang ipatutupad na mga patakaran. Bakit nga ba ang Iraq ang itinuturing na pangunahing halimbawa sa estratehiyang ito ng Amerika? Sa loob ng maraming taon, nagsilbing tulay ang Iraq para sa labas ng mundo ng Iran. Ngunit ngayon, ipinapakita ng Washington na kaya nitong kontrolin ang daloy ng pera sa Baghdad. Ito ay isang babala sa iba pang malalaking kasosyo sa kalakalan na maaari rin silang makaranas ng katulad na higpit sa kanilang mga transaksyon.
Mula pa nung kanilang pagsalakay noong taong 2003, hawak na ng United States ang epektibong kontrol sa mga kita ng Iraq mula sa langis. Ang pondong ito ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng Federal Reserve Bank of New York. Dahil dito, may pambihirang kapangyarihan ang Washington na impluwensyahan ang takbo ng ekonomiya at pamahalaan ng Baghdad na naglalagay sa bansa sa isang napakaselang sitwasyon ngayon. Ang Iraq ay nasa gitna ng dalawang nagtutunggaliang puwersa. Bilang kaalyado kapwa ng Amerika at Iran, nakadepende ang Baghdad sa mabuting pakikitungo ng Washington upang mapanatili ang daloy ng kita nito mula sa langis. Meron itong higit sa $100 bilyong na reserba na nakaimbak sa United States, kaya naman anumang galaw ng Amerika ay may direktang epekto sa kanilang pambansang seguridad at katatagan. Dahil sa babalang ito ni Pangulong Donald Trump, nanganganib ngayon ng iba pang pangunahing kasosyo sa kalakalan ng Iran sa nakalipas na mga taon. Kabilang dito mga dambuhalang bansa tulad ng China, United Arab Emirates, Turkey, India, Pakistan at Oman. Kung magpapatuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Tehran, maaari silang harapin ng matinding parusa na magpapahina sa kanilang sariling mga sistema ng pananalapi. Noong huling bahagi ng 2024, ibinunyag ng Reuters ang isang malawakang network ng smuggling ng fuel oil. Ang ilegal na gawaing ito ay nagpapasok ng hindi bababa sa $1 bilyong kada taon para sa Iran at sa mga kaalyado nitong grupo sa Iraq. Ang ganitong uri ng tago at ilegal na kalakalan, ang kasalukuyang tinutugis at sinusuri ng husto ng pamahalaan ng United States. Hindi lamang banta ang ginagawa ng Amerika dahil may mga konkretong hakbang na silang ipinatupad kamakailan. Noong Abril, pinigil ng United States ang pagpapadala ng $500 milyong na cash shipment patungong Iraq. Bukod dito, sinuspinde rin ang ilang bahagi ng kooperasyong panseguridad upang pilitin ang Baghdad na limitahan ang mga grupong militar na sinusuportahan at pinopondohan ng Iran. Noong Enero naman ng taong ito, binalaan ng Washington ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan ng Iraq. Pinagbantaan silang papatawan ng mabigat na parusa kabilang ang pagharang sa kanilang mga kita mula sa langis kung papayagan nilang sumali sa susunod na koalisyon ng gobyerno ang mga grupong panig sa Iran. Ipinapakita nito ang determinasyon ng Amerika na linisin ang pamamahala sa Baghdad mula sa impluwensya ng Tehran. Sa nakalipas na mga taon, sunod-sunod na administrasyon sa Amerika ang nagsumikap na putulin ang daloy ng dolyar patungong Iran sa pamamagitan ng pagpapataw ng parusa sa mga bangko sa Iraq. Bagaman may ilang malalaking institusyong pinansyal ang pansamantalang nakaligtas, ang pangkalahatang sistema ng pananalapi ng Iraq ay kasalukuyan ng nakakaranas ng matinding pagsisikip sa kanilang mga pandaigdigang transaksyon. Ang kasalukuyang punong ministro ng Iraq ay umusbong bilang isang lider na katanggap-tanggap sa administrasyong Trump. Dahil dito, patuloy ang paggipit ng Washington sa kanyang pamahalaan upang gumawa ng mga epektibong hakbang laban sa impluwensya ng Tehran. Inaasahan na mas hihigpitan pa ng Iraq ang mga lokal na patakaran nito upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng kanilang ugnayan sa Amerika. Ayon kay Neil Quilliam, isang dalubhasa mula sa Chatham House sa United Kingdom, ang pressure mula sa Amerika ay nagdulot ng mas mataas na gastos at panganib sa mga transaksyong pinansyal sa Iran. Dahil dito, napilitan ang mga institusyon sa Iraq na ayusin at higpitan ang kanilang pagsunod sa mga pandaigdigang regulasyon. Gayunpaman, mahirap pa ring tuluyang putulin ang makasaysayang ugnayan ng dalawang magkapitbahay. Sa kabila ng matinding pressure mula sa Amerika, hindi pa rin tuluyang napuputol ang ugnayang pang-ekonomiya ng Iraq sa Iran. Ang kanilang koneksyon ay lumalagpas sa sistema ng pananalapi at nakaugat sa pang-araw-araw na kalakalan at pangangailangan. Dahil dito, ang Baghdad ay nananatiling naiipit sa gitna ng matinding pag-asa nito sa tulong ng Washington at ng malalim nitong ugnayan sa Iran. Ipinaliwanag pa ni Quilliam na ang mga bansa tulad ng China o Turkey ay may mas malalaking ekonomiya at kakayahang harapin ang pressure ng Amerika. Sa kabilang banda, ang Iraq ay may mas kaunting alternatibo at mahinang katatagan sa pananalapi. Ang panganib sa Iraq ay hindi nagmumula sa laki ng kanilang kalakalan sa Iran, kundi sa kanilang lubos na pagdepende sa sistemang pinansyal na pinamumunuan ng United States. Batay sa mga opisyal na datos, ang kalakalan sa pagitan ng Iraq at Iran ay umabot sa mahigit $10 bilyong noong 2025. Ang malaking bahagi nito ay binubuo ng mga pag-angkat ng Iraq ng pagkain at mga kagamitang pang-consumer mula sa Iran. Ipinapakita nito na ang pang-araw-araw na pamumuhay ng maraming mamamayang Iraqi ay direktang nakasalalay sa mga produkto mula sa kanilang kapitbahay. Gayunpaman, nakaranas ng pagbaba ang kalakalang ito noong 2026 matapos magsimula ang digmaan sa Iran.
Ang hidwaan ay nagdulot ng mataas na panganib sa seguridad, pagkaantala sa mga tawiran sa hangganan at pagtaas ng gasto sa transportasyon. Ang mga salik na ito ang unti-unting nagpapahina sa takbo ng komersyo sa rehiyon na nagpapahirap pa lalo sa lokal na ekonomiya ng Iraq. Matagal nang itinuturing ng Iran ang Iraq bilang sandigan ng ekonomiya nito upang makahinga sa gitna ng mga parusa sa pamamagitan ng mga grupong militar at partidong politikal na kanilang sinusuportahan, nagagawa ng Iran na kumuha ng dolyar mula sa Iraq. Ginamit din nila ang sistema ng pagbabangko ng Iraq upang iwasan ang mga parusa ng Amerika na siyang nagiging dahilan ng patuloy na galit ng Washington. Ang enerhiya ang pinakapuso ng ugnayang ito ng dalawang bansa. Nagbabayad ang Iraq ng 4 hanggang 5 bilyong dolyar taon-taon sa Iran para sa natural gas na ginagamit sa paglikha ng kuryente. Nagbabala ang mga opisyal ng enerhiya sa Iraq na kung magpapatupad ng mas mahigpit na hakbang ang United States, maaaring manganib ang mga pagbabayad na ito na magdudulot ng malawakang kawalan ng kuryente sa buong bansa. Ayon naman kay Tom Kitenge ng Royal United Services Institute, matagal ng epektibong ruta ang Iraq para sa pag-iwas ng Iran sa mga parusa. Habang patuloy na sinasakal ang koneksyon ng Iran sa pandaigdigang pananalapi, mas gagamitin pa nila ang mga kahinaan ng Iraq. Dahil dito, inaasahang haharapin ng sektor ng pagbabangko ng Iraq ang mas matitinding hamon at pagsusuri mula sa mga dayuhang regulator. Sa huli, nananatili ang pangamba sa mas malawak na epekto nito sa pandaigdigang pananalapi. Nang tanungin si Treasury Secretary Bessent kung bakit hindi direktang pinarusahan ng Iran o pinangalanan ang mga target na bansa, sinabi niyang ayaw niyang sirain ang buong pandaigdigang sistema ng pananalapi. Isang patunay na ang labanang ito ay nangangailangan ng maingat na balanse upang maiwasan ang krisis sa mundo.